Welcome to Omni on Air, the official podcast of Omni Aviation. where we dive into the real stories of aviation's finest. I'm your host, Ella. And I'm Daniel. Welcome to Omni on Air, the podcast where we uncover the stories behind the next generation of aviation professionals. I'm Daniel. And I'm Ella. Today we're joined by our amazing trainees from the aircraft maintenance side. To our guests, would you care to introduce yourselves very briefly, please? Hello everyone, I am Keith. And I'm Sander Jover. I am Irvinesco from Holy Angel University. So all our guests today are actually trainees of the aircraft maintenance training center, all from Holy Angel University. So we'd love to understand your backgrounds. We'd love to understand, are there any unexpected experiences you've had so far in your training experience here at Omni Aviation that you did not foresee coming, but you now really appreciate and love about your experience so far? Okay. So far yung experience ko, I was surprised nung napansin kong I could apply yung mga natutunan ko from school and I could apply them sa practical or hands-on kasi dito talagang na-expose kami sa field talaga. And ayun, I'm really happy na I've learned so much so far. Ayun po, hindi kami yung mga natuturuan po namin dito, yung gagawin po namin sa line and base, hindi po namin na-expect na mangyari. Yung pagmamarshal po, nakaka-enjoy po siya nung nagawa po namin. And ayun po. Siguro po aside sa mga lecture na inaaral namin, pagdating sa field, mas deeper yung mga nalalaman namin. And I think bukod sa mga academics, bukod doon, yung traits namin na natututunan din namin tulad ng discipline. Merong area Very sa important. line maintenance na bawal kaming mag-phone. Okay. As someone na chronically online, I tend to open my phone talaga. So, pag nandun kami sa line maintenance, we have, wala kaming choice kundi mag-usap talaga with other trainees. Yun po. So from that jump na from theoretical to practical, no, as a student myself, madalas may mga lesson na ang boring eh. Di ba? Opo. Ang boring talaga, tapos mapapa-question ka na, kailangan ko ba to? Ganon. Pero now that you've experienced training, meron bang mga ganon na ang boring, tas ganito pala siya ka-importante, ganyan. Ayun po yung yung pag on guard. So kailangan po may daling kang fire extinguisher, ganyan po. So nung una po hindi po namin alam paano mag fire extinguisher. So naturuan po kami dito. Yun po, nakaka-enjoy siyang gawin. And then, pag sa mga academics kasi, syempre, pictures lang yung nakikita namin. Yung Sa bagay. mga PowerPoint. Yeah. Pero pag dito, syempre, nakakahawa kami ng mga mismong Actual, parts. yeah. Kaya natutunan namin kung ano yung itsura nila, paano namin sila madidistinguish in real life. And if I may ask, you guys are from what course? Aeronautical engineering po. Aeronautical engineering. So kayo talaga lahat, you have interests in aircrafts, flying. Yes po. So ano yung translation nung, syempre habang nag-aaral kayo as college students, a lot of this is like you said, theoretical lang, in pictures lang. Pero nung na-experience nyo na dito, how did that feel for you guys? Actually, sa una, parang kakabahan ka kasi hindi ka familiar kung ano siya talaga specifically. And then, good thing dito is i-guide ka naman nila ng mga mechanics and others ng mga trainees. So, kahit papaano, hindi ka mangangapa. And, yun nga, i-guide ka nila. So, mas minimal yung chance na magkaroon ng error. Error, yeah. Yung kinaganda po dito, yung parang habang tinuturuan kami, parang nakaka-enjoy po siya yung mag-a-adlib po sila ng nakakatawa para mas mag-enjoy kami. Para mas maalala. Opo, mas maalala. Yeah. Environment, Opo. no? So, meron ba kayong specific subject in school, like during your experience sa Holy Angel University specifically, na itinuturo sa inyo? Angelites And then pala here, tayo lahat. bigla sa Omni, na-experience nyo siya firsthand. So, parang from a topic lang na tinuturo like on the blackboard or pen and paper, now you're really experiencing it, with your with the hands-on talaga. Meron po kaming subject na tinetake which is power plant.
Okay. Power plant po, nagfo-focus po kami sa mga engines ng eroplano. So for una pong power plant is reciprocating engines. So dito po sa OJT namin, nagkaroon po kami ng chance na makakita in real life talaga nung No actual na Opo. engine. And then yung paglalagay ng grease ng mga landing gears, ganyan. And then aside from that, meron din po kaming subject na yung AirMat Conrep, which is Aircraft Materials, Construction and Repair. So, Very dun po, technical terms na ito mga to. so doon po, nakakita po namin yung loob ng eroplano, which is yung mga structures nila, yung foundation, yung mga ganun po. So meron kayong hands-on talaga? Meron din po Yeah. na parang mga subject namin sa school na yung parang HF safety. So dito Okay. po safety management system po yung yung mga safety po na ayun tulad po ng sinabi ko kanina, fire extinguisher po. Yung parang ganun para alam po namin yung do's and don'ts na gagawin po dun sa field na gagawin po namin. So, ang gist po doon, parang hindi na po bago sa amin yung ginagawa dito. And then, yung sa line maintenance, tinuruan din po kami mag-engine run-up. Okay. So, sa course po namin, Para sa mga listeners natin na hindi masyadong familiar sa aircraft terms or sa Pati aircraft, host. ano ibig sabihin ng engine run-up? yung engine run-up po, yun po yung pag-start ng eroplano. Okay. So, kailangan po siyang ginagawa sa tuwing umaga para uminit po yung engine. Okay. Pag gagamitin ng mga piloto. Anong Cold importance start din nun? pala yung Yeah, aeroplano. Ano importance nun? Safety side or anything else? And para rin po ma-check kung meron pong mga kailangan ayusin. Okay. Kunwari, iba po yung feel ng vibrations ng engines. So, pag ganun po, dapat po agad siyang idaan ng base maintenance. Okay. Pati po yung mga brakes, ganyan. Kasi crucial din po talaga siya para maiwasan po natin yung mga aksidente. Would you say, guys, na deep into training na kayo? Kasi napapansin ko, ang daming technical terms, ganyan. Feeling ko kayo yung mga classmates na yan. Papaturo ako, ganyan. But now that you're deep into training, ano yung pwede niyong sabihin sa self niyo nung day one pa lang kayo sa Omni na sana alam niya, ganon? Nung day one po, nangangapa ako. Mm. Pero ngayon, nung tumatagal na po, ayun, matatapos na po yung OJT namin, mas, parang mas gusto namin ulit mag-training, mag-OJT Parang ulit. Kasi, Mag-extend matapos pa. na. mag-extend ulit kasi nakaka-enjoy po pala siya yung... Ngayon po, mapupunta na kami sa pagla-line maintenance. So, yun, mas gusto po namin yun kasi mas magiging discipline kami sa gagawin namin. Ayun po, mas gusto po namin yung mas actual po yung ginagawa namin. Yeah. Mas maganda po yung actual. Pag day one po kasi, hindi po natin alam kung ano yung i-expect natin. So, good thing, before kami i-deploy, meron po tayong ground school. So, Okay. sa ground school po, tinuturuan po kami kung ano yung mga dapat naming i-expect. So, yung ground school po, yun po yung parang class po siya sa loob ng classroom. Then, tinuturuan po kami ng yung mga bagay na i-expect namin. So orientation. Parang ganun po. For me siguro, ang sasabihin ko sa sarili ko sa day one is, huwag kang kabahan. Kasi nung una, syempre overwhelmed ako. Syempre, I'm new to the industry. oo. Like, sa field na mismo, sinalang talaga kami. So, sasabihin ko lang, yun nga, tandaan mo yung mga tinuro sa'yo sa Pag-aral. school and para ma-apply mo yun and di ka na mahirapan mga pa, ganun. Yun lang. Again, for the benefit of our listeners no, na hindi familiar with aircraft terms, medyo madami tayong na-mention. I'd love to differentiate. You guys, if you could help us differentiate. Ano yung difference ng line maintenance sa base maintenance? Sa base maintenance po, dun po sinaservice yung mga aircrafts. Okay. For inspections, routine or non-routine. Mhm. Pag sinabi po nating routine, every, kunwari, 25 hours ng flying hours ng aeroplano, i-routine check siya. Tulad ng mga landing gears, yung mga engines, ganun po. Pag naman po non-routine, yun po yung tinatawag natin mga emergency na inspection or Okay. repair. And then, pagdating naman, yun po yung ginagawa sa base maintenance. Pagdating po ng line maintenance, dun po tayo nagre-refuel, nagde-defuel, marshal, lahat po ng mga parang preparations na kailangan po ng eroplano
before Before lumipad. take Bago mag-take off. off. Okay, kaya Bagong line bilad. ng tawag. Okay, I see. My next question, I guess, would be more around sa lahat ng practical experiences nyo, kasi from what I'm hearing, diba, a lot of what you know theoretically from school na a-apply nyo now or na-experience nyo talaga in actuality. Sa lahat ng mga practical drills, experiences, ano yung pinaka-favorite nyo, you would say, na mamimiss nyo kapag tapos na yung training nyo sa Omni? Mag-start tayo kay Sander kasi he's been a little quiet. Low-key ka, kuya. Wait lang, pag-isipan ko. I know you guys do marshalling, may refueling, pero mainit yung mga yon. So, Apo. meron bang iba Tsaka na... possibly na pag nandun na kayo sa field na yun, mas prefer nyo dun kayo lagi. Yeah, Yun yeah, yung ginagawa exactly. nyo. Mm-mm. Ano kaya yan? Ako so far, ang gusto kong ma-try niyan is yung line maintenance. Pero since bago pa lang kami sa magla-line pa lang kami, I'm looking forward to it. And Okay. feel ko kasi masaya siya kasi talagang nasa runway kayo yung magmamarshal, gumaganon kayo. Feel ko yun yung may enjoy ko kasi nasa runway kami parang kahit na bilad. Ayun, yun yung feel kong magugustuhan kong parang part ng OJT ko Ng so far. buong training. And yung mas nakakamiss po siguro yung mga nakakasama namin ngayon. So mababait po silang lahat. So silang lahat po na tinutulungan kami para maging matuto, para po matuto dun sa hindi namin alam. Yun nga po pagdating dun sa line, kailangan mas mabusisi ka, mas marami pong gagawin doon. So mas gina-guide po kami ng mga aircraft maintenance po dun. Okay, okay. Siguro po one thing na mamimiss ko sa ginagawa namin is yun nga po yung pag-run up ng engine. So before pa po namin na mag-run up ng engine dito, nagkaroon na po kami ng experience sa course namin. So part po ng program namin is yung pagta-taxi and run up. So yung run up po, which is yung pag-start ng eroplano. Yung taxi naman po, yun po yung papa-under po Paganahin namin po. yung eroplano sa ground lang. Para po pag yung need po siyang i-check yung brakes, Okay. ganyan. So, na-experience nyo na mag-drive ng Oh, na-experience Yes na po po, namin. na-experience underground na po. lang? On the Okay. ground lang po. Well, Oo. gusto ko din. So, Add ko lang po sa siya, hindi on air, no? Hindi Okay, po. okay. Di po. Yeah, go ahead. Add ko lang po sa mamimiss ko is yung yung mga staff po sa sa Omni. They're really welcoming and Oh, if they're they have listening, a- matatouch mo nga yan. they have a great community po. Ayun lang po. Sa note na yan, we also have a question here around how do you guys find network building now? Kasi, from your time as student sa Holy Angel, mostly your professors only and your classmates. But here now, you're exposed to actual people who are working in the industry, in the field. Meron ba kayong key experience with relationships or network building so far in your stay here at Omni? Siguro po, nung this OJT, talagang inopen niya po talaga yung pananaw ko po sa network building. Yeah. So, very crucial po talaga siya, lalo na sa paghahanap ng job. Na-experience ko yung maghanap din talaga nung tatanggap sa aking OJT. So, and mahirap maghanap ng mga ng OJT sa mga bigger companies kasi syempre kailangan mo ng connection sa loob. Hindi basta-basta yung makakapasok ng yung parang kahit Direct applications. direct yeah. application. Ayun po, sabi nga ni Kit, mahirap pong makahanap. So, ayun po, naghanap-hanap kami ng mga ibang aviation school na parang pag-OJT-an po. Pero, buti po yung Omni, tinanggap kami kaagad. So, yun, ito po yung kung sino po yung first na tumanggap sa akin, yun po yung nasa akin eh. Kung sino po yung unang first na tumanggap sa akin, yun po yung papasukan ko pong parang OJT. Okay, okay. Ako po I learned na paano makisama sa mga colleagues, kasi mga how to respect yung mga higher ups or yung mga mechanical ganun, paano sundan yung mga nila, yung mga kailangan ng utos ganun. Ayun lang. So, napahiwatig niyo lagi na yung mga superiors niyo very welcoming sa inyo, parang masarap kasama. So far sa work, kasi every time that I get complimented or acknowledged, mas napapaganda yung productivity ko. Kayo naman, ano sa tingin niyo yung nasabi sa inyo na compliment or words of encouragement or acknowledgement na paborito niyo narinig sa kanila? Yung pong Kinilig yung kayo mas na narinig kinilig ako yung sabi po nila na napakatalino po namin. Yung parang matalino Wow. pong tignan. So, yun Holy po. Angel represent. So, ang saya po ng tignan na
sinabi po sa amin na matalino. So, nakaka-boost po ng confidence yun. Yeah. Kahit alam po natin na ayun parang, alam ko po sa sarili ko na, ay, yun lang po ako, sakto lang po ako, ganun. Pero nung sinabi po na, ay, ang Humble talino ka, pong kuya. tignan. So, nakaka-boost po ng Na-appreciate confidence nila. and masaya po yun. Siguro po yung yung masabihan ka rin ng nakikitaan ka ng potential. Potential, that's Yes. true. Especially for people that have Opo. been in the field for so long, right? Yes po. Mm-mm-mm. Kasi parang nagkakaroon ka ng will na mag-strive pa. That's true. I love Kaya- that insight. Yung self-reflection na yun kasi when you're surprised na sinabihan kang, may potential ka. Kasi sometimes hindi mo alam eh. Oo nga po. Sila pa Nakikita makakita nila. sa'yo eh. Yeah. Ikaw, How about you, sir? Sander? Yung sa akin, same lang daw sagot ni Kit, yung potential nga. Kasi, halimbawa, for me, nung una meron akong doubts or like self-doubt sa sarili ko na kaya ko ba to? Tama ba yung pinasok ko? Ganun. Pero like after hearing that, like ako, hindi ko ba, na-motivate ako lalo na to work harder. Okay, I see. And you guys are exposed and also working alongside actual aircraft mechanics, right? Yes po. Yung talagang AMO team here at Omni. Yes po. How would you describe yung experience na nakikita niyo yung mga talagang matatagal na sa field, 'di ba? Mga veterans na years na yung tagal na nag-repair ng aircraft, and being students yourselves, that's something you would aspire for kapag nasa field na kayo, pag career niyo na 'yon. Are there any specific insights na nagulat kayo? Ganito pala sa industry, ganito pala yung ginagawa or best practice? Meron ba kayong ganong insights na whether surprising or you just found really, really interesting? Interesting. Yeah. At first, they were intimidating for me. Kasi grabe, like, makita mo sila talagang hardworking. Tas, like, yung talagang madami yung trabaho, syempre, mekaniko eh. Yeah. Pero over time, nakapag-bond kami within like a month pa lang. Like, we've spent time with each other and kumbaga nakaklose ko na rin sila and they're really chill. Sila, parang they're human after all. Ano mo yun? Aha. You're Ayun. human after all. Siguro sa una, kakabahan ka kasi natumulong sa kanila. Kasi syempre professional sila. So, nakakatakot na mag-make ng mistakes. Tama. And lalo na sa aviation, maraming mga procedures and Dahil sa strict na safety, sinusunod. right? Yeah. Yes. So, syempre, para maiwasan yung error, good thing din talaga na hinahelp ka nila. So, ayun, mas less yung kaba and nakakapag hands-on ka sa mga aircrafts na di mo naman talaga in-expect na Mahahawakan. magkakahawakan mo. Tama. Correct. Yung una po, nakaka-overwhelm siya. Pero, habang tumatagal po, mas nakaka-enjoy po siyang, yung mga aircraft mechanic, ganyan. Minsan, para pong nakakatakot sila. Pero po talagang napakabait po nila. Yung sa una po, akala mo masusungit po, pero hindi po pala talaga sila. Yeah. Tuturuan po nila kayo na maging discipline, ayun po, sa mga gagawin niyo po sa ground and base and line. Does it have something to do naman ba with passion? Since nasasabi nyo na nag-i-enjoy kayo. Dahil passion nyo to, kahit mahirap, kahit madumi, kahit mainit. Ayun po, dahil Gusto passion siya. namin. Kahit mahirap po siya, gagawin po namin yung best namin kasi To excel. nung una po kasi hindi po siya para sa hindi po siya nakaka-enjoy. Pero habang tinuturuan po kami ng mga namin, prof, aircraft mechanic, kanyan po, mas nakaka-enjoy po siyang gawin kasi binibigyan po nila ng parang Essence. binibigyan po nila ng saya, ganyan sa amin. Mas, ayun po. Ang wholesome. Siguro passion na lang din talaga yung nag-strive nun. Kasi Mhm. parang sa aviation, nagkaroon din talaga ako ng interest dito dahil parang nagkaroon ako ng curiosity kung paano nag-work yung mga lumilipad na machines, ganyan. So, syempre, pag nakapag-hands-on ka na, parang nagkakaroon ka ng deeper insights regarding sa mga airplanes. Mhm. Na ganun Nakikita pala mo sila. yung hindi mo na-imagine na ganun pala siya, diba? Yes. Yeah. Can you walk us through ano yung mga aircraft na available sa Omni that you guys have been handling so far? So far, ang natatandaan ko is Piper 172 and Piper Seneca. So yung mga engine ito na, Yeah. or the whole aircraft. Aircraft po. Whole aircraft. You're able to work with it. Yes. Okay. Yes po. So can you describe what the experience is working with a Piper Seneca? Because as I know, that's a dual engine aircraft, right? Piper Seneca. Actually, sa Piper Seneca po, hindi
po namin siya totally talaga na ano. Na, Sa ano Okay. lang po kami sa Cessna 152 and 172. Okay, Cessna 152 and 172. Both are training aircrafts, correct? Opo, correct po. So ano yung experience working, or meron bang differences working with the 152 versus a 172 versus a Seneca? Meron ba kayong ganong realizations na ngayon nyo lang na-realize na habang hinahawakan nyo sila or na-experience nyo sila versus kung pinag-aaralan nyo lang, you wouldn't really understand Yung sa ano po, sa 152 po, kala ko po meron din siyang back seat, ganyan. Okay. So, sa 172 po pala, meron siyang back seat po. So, sa 152, wala po siyang back seat. So yung ano lang, driver and front Yes po. passenger, Yes po. was potentially yung trainer niya. Yes po. But with 172, pwedeng magsakay ng passengers, Opo. correct? Okay. Saka po yung yung fuel capacity nila magkaiba. Okay. That's again, very technical insight. Ano yung difference of fuel capacity nila? Sa 152, I believe 6 quarts ata yung kailangan din. Okay. And then sa 172 is 8 quarts. So higher, kasi mas So madami higher, siyang yeah. capacity. Yes, ma'am. Okay. Kaya pag, kunwari, nawala ng dipstick yung... What's a dipstick again? Yung dipstick po, yun po yung stick na dinidip sa fuel tank. Para to ma-check. check para the ma-check gauge. po yung Okay. kasi hindi naman po laging accurate yung nasa instrument po Okay. ng airplane. So mas So, para mas kahit accurate. yung aircraft, meron siyang fuel. Yes po, meron po. monitor. Meron po. Parang kotse. Very much Left alike. and right po ng wings. Okay. So pag nawala ng dipstick yung isang eroplano, hindi po namin Hindi- pwedeng hiramin yung dipstick ng ibang eroplano. Okay. Dahil magkakaiba po sila nung May ano po fuel sila, parang tank. extra dipstick po. Okay. So, in the case na, merong ganong instance na nawala, ano yun? Kailangan ba siyang orderin ulit? How do you guys replace it? What's the process? Sa pagkakaalam ko po, need po namin siyang ilapit sa mga mechanics. Okay. And then, meron din po yata silang spare if ever. Okay, I see. Then, ayun po, if ever man na kailangan, siguro magagawa naman na daw po ng paraan. Okay. Pero ba't hindi siya pwede? Iba yung fuel ng ibang Yes po. aeroplano. Yung iba Ganun, po kaya hindi siya kasing, pwedeng yung sa iba po iba. kasing aeroplano, merong extended na fuel tank. So, mas marami pa pong sa bagay. mas marami pa pong storage ng fuel yung kailangan. Mhm. Now that you guys have worked with, training aircrafts, medyo mas maliliit, and also the Piper Seneca, meron ba kayong dream aircraft na once mas you're on the field na malaki. nag-graduate na kayo, gusto nyo sanang ma-experience or, work with? Siguro po yung yung mga gas turbine engines po. Okay. So, yung mga gas turbine engines, sila po yung nakikita natin na yung pangpasahero. Ayun nga. Yung malalaki pong So, like engines. Airbus? Yes po, yung mga Okay. ganon. Ako siguro yung yung U2 na spy plane. Yun yung gusto kong talagang, kahit makita ko lang masaya na ako. U2? Ano ulit siya? Ano yan? It's a spy plane po from the US. Okay. And they fly like very high altitude and they're really fast. Okay. Pero is it a military plane or... I'm not sure po, pero they're used mostly for, yun nga, dahil nga spy plane siya, pwede siyang pang, in case natural disaster, mga instances, o kaya mga, Okay. pwede rin siyang, siguro military purposes din, I think. Mhm. Yun. Ako naman po, any type of Airbus naman. So, Airbus. ayun pa. Yun, parang nakita po ng mga passenger na madami. So, ayun po, nakaka-enjoy tignan sa loob. I Ganyan. imagine siguro like 2 times or if not 3 times more yung manpower na kailangan, Opo. no? Yes, To service ganun a- Teamwork po Oo, talaga. such a big aircraft. Mm. And aside from your dream aircrafts na nakikita nyo, na-imagine nyo sa service, meron na din ba kayong dream career progression once you After graduate, this? after you leave Omni? Ah. Dream company or dream role na you wanna, venture into? For dream role, siguro, mas gusto ko yung ma-experience yung mag-design ng airplane. Design na. Pag-design. Yes, Okay. mag-design ng What's the difference ano yung difference sa disiplina ng pag-maintain sa pagde-design? So, sa pag-maintain, syempre po, meron din po tayong sinusunod ng mga procedures na, Okay. na need sundan for Authored safety by and the quality. engineer nung aeroplano Yes po. na yan. Then, pagde-design, meron din po sinusunod ng procedures. Kunwari yung mga tamang measurements, yung distance ng mga rivets, ganun po. Okay, rivets. Down to the talaga mga screws. How about you? Ako po, ang dream career ko is talaga ATC or Air Traffic Controller. Yung mga nasa tower, ganun. Kasi Wow, okay. I heard na they have to work, they work under pressure. Dapat maganda yung multitasking mo, yung
multitasking communications mo dapat like, Sila ba yung nagko-control ng traffic? yes po. Oh, okay. So hindi ba siya medyo daunting na job? Mhm. Knowing it's high pressure? Sa Actually, movies ko lang ano, nakikita yung mga yan. Actually, dahil challenging siya, kaya one of the reason din kaya gusto ko siya kasi, and I think I excel in those, skills na sinabi ko. I think I can handle it pretty well. There's a challenge Ang in it. multitasker ka. Opo. Noong una po, gusto ko maging pilot ganyan. So, ayun po. Kaya pinursu po yung career na to kasi ayun po, parang related din po siya sa ganun. Okay. And ayun po, habang tumatagal po, mas parang related po sa course namin, yung about po sa mga planning, ganyan po. So yun po yung mga gusto ko pong matry po na sa work. Okay. So great to hear. And the richness of the experience, no, nakakatuwang marinig. Tsaka yung, yung parang you want to be a pilot. Parang gusto mo munang maaral. Ano ba yung nililipad mo Yes bago mo po. siya paliparin? Tama. So, I think that's been such a great and insightful conversation. One thing to close our chat today, no, is there something, a beautiful insight that you can share with us through this journey na hindi nyo in-expect, pero right now at this point of your journey, you cherish it the most. Yun yung talagang, Dadalhin alam mo yung siya dadalhin nyo, even after you've left Omni na. Siguro po una is always go with the flow and laging do it scared. Do it scared. Yes. I love Kasi that. Do it scared. as someone na ayaw ko talaga yung math nung bata ako. And finis ko lang yung fears ko kasi gusto ko lang ng challenge sa sarili ko. And para malaman ko kung kaya ko ba talaga yung gantong gawain. Tama. Mhm. Kasi syempre lahat ng bagay may math talaga. So hindi natin maiiwasan yung pagka-compute ganyan. For me naman, it's to make sure na I'll bring yung mga natutunan ko sa experience ko dito sa Omni sa future sa career ko kasi like I've learned like how to work under pressure ganun and how to work as a team. Syempre pagka mga maintenance, syempre dapat team kayo nag-work. kayo. Tapos dapat efficient kayo. Parang pit stop kayo. Oh, Tama. process. Oh, I love that. Parallelism, pit stop. Sa akin naman po, expect the unexpected. Kasi minsan in-expect po natin na sa field na to ay ganun po pala, ganun madali siya. Pero yung in-expect po pala natin, para wag tayong masyadong pakampante sa lahat ng gagawin natin kasi minsan mahirap, minsan madali. So kailangan po ng tiwala din sa sarili natin. Beautiful words from our Yeah. three amazing Yeah. interns. Success isn't always about what you plan for. It's about the beautiful surprises that show up along the way. So again, thank you so much to Thank you our po. guests, Keith, Sander, and Irvin. Thank you. The so very much. best of luck to you guys sa remaining time nyo with Do it Omni scared? Aviation. Yeah, do it scared. And we can't wait to see what you guys do outside, when you're already on your career paths within the aviation industry. So again, this has been Omni and On Air. I'm your host, Ella. And I'm Daniel. Until next time!